Natatakot sila Usopp at Chopper kung aabot ba sila sa dagat. Sa kasamaang palad ay hinahabol pa sila ng kabayong swordsman elder kaya naghanda si Zoro. Naguguluhan ng mga tao sa nais sabihin ni Vegapunk. Samantala ang red hair captain ay nagpatuloy sa pag-inom. Sa kuta naman ni Buggy ay sinasamba pa rin siya ng mga supporter. Giit ni Vegapunk na sa isang tao na makakakuha ng One Piece na kasalalay ang kapalaran ng mundo. Napuno ng takot ang mga sibilyan at natuwa naman ang mga pirata at pati na ang mga preso sa Impel Down ay nabuhayan kaya natakot ang mga bantay. Naisip ni Kobe na di niya hahayaang makuha ni Luffy ang One Piece dahil alam niyang ito ang pangarap ng kaibigan. Samantala naniniwala ang mga tauhan ni Buggy na ang boss nila ang makakakuha ng One Piece dahil mga uto-uto. Pero di nila alam na tuta lang nila Crocodile ang kanilang boss. Nag-report si Katarina tungkol kay Caribou na nangakong meron siyang pasabog na impormasyon. Kaya pumayag si Blackbeard na dalhin siya sa base pero papatayin siya pag walang kwenta ang impormasyon. Sasabihin na sana ni Vegapunk kung sino ang nais ni Joy Boy na makakuha ng One Piece pero tinusok ng Elder ang Iron Giant kaya tumigil ang broadcast at na-cliffhang ang mga nanunood. Labis na napinsala ang Iron Giant sa sungay ni Saint Mercury. Kaya balak na ng mga Elder na ubusin lahat ng nandoon. Muling nabuhay si Saint Saturn mula sa matinding atake ng dalawang Sun God Nika. Labis na natakot ang mga kasama sa paparating na Elder ngunit di sila pababayaan ng kanilang swordsmen. Kinamusta ni Luffy ang robot at sinabi naman ng Iron Giant na alam niyang matagal nang patay si Joy Boy. Kaya nalulungkot siya dahil di niya ito natulungan maging hari. Nais niya ring makilala ang bida kaya nagpakilala si Monkey D. Luffy na magiging hari ng mga pirata. Nabuhayan ng Iron Giant nang malaman na taglay din ni Luffy ang pangalang D. Di siya natatakot kahit nakaharap ang napakalalakas na Elder. Saka kinuha nito ang lubid na nakatago sa kanyang katawan at nang tanggalin ang buhol ay lumabas ang nakapangingilabot na Conquer Ors Hockey kaya nakatulog ang mga marine at napahanga si Luffy. Saka sinabi ng Iron Giant na ililigtas niya ang bida at maging ang mga Vice Admiral ay nakakatulog pati na si York. Dahil sa lakas ng hockey ay napilitang mag-transform at bumalik sa kanilang ship ang mga Elder at naramdaman din ito ni Imo. Saka nakarating sa dagat ang Sunny. Natuwa ang mga crew nang makita ang kanilang captain. Saka nakita nilang nawala ang mga Elder kaya ligtas na sila pero naalala ni Nami sila Atlas at Edison na nagbuwis ng buhay. Subalit si Saint Saturn ay nandoon pa rin sa harap ng Iron Giant na naalala noong binigyan siya ni Joy Boy ng hockey nito upang magamit sa tamang panahon na siyang ginamit niya kanina. Nasunog ang buong egghead at natuwa ang mga Giant sa nasaksihan nila. Maging si Luffy ay natuwa sa ginawa ng Iron Giant. Nakita ng mga Giant na nawala ang mga Elder at nakatulog ang mga Marine. Nakakulong pa rin sa bula ang Seraphim subalit na inlove ito nang marinig si Luffy na nagpasalamat sa Iron Giant. Dahil wala nang sagabal ay nagpasya na ang lahat na magtungo sa Elbaf na susunod nilang destinasyon. Subalit napagod na ang bida kaya nawala ang Gear 5 at naging matanda ang katawan. Natuwa sila Usopp nang makita ang mga Giant Captain. Saka nagmadali na sila patungo sa lupain ng mga Giant. Samantala balak ni Morgan sa dagdagan ng kasinungalingan ang balita upang matakot ang mga tao at subaybayan ang kanyang dyaryo na ikinainis ni Vivi kaya nagkasagutan sila nito. Sinaway naman siya ni Wapol dahil baka palayasin sila nito. Natuwa si Morgans dahil di siya apektado kung lumubog man ang mundo sa karagatan. Saka nais ipakalat ang matitinding balita kahit may kasinungalingan. Nakita ni Kizaru na nakatulog ang lahat na nireport niya kay Akaino. Subalit di naniniwala ang Fleet Admiral na ginawa niya ang lahat. Kaya tinanong ni Kizaru kung nakapatay na ba si Akaino ng matalik na kaibigan. Naalala niya ang kanilang mga pinagsamahan ni Vegapunk. Subalit dahil sa kanyang tungkulin bilang isang Navy Admiral ay kinailangan niya itong patayin. Kaya nagalit si Kizaru at sinabing tignan niya ito ng personal kung nagdududa pa rin siya kaya humingi ng tawad si Akaino. Nagtataka pa rin si Sanji kung kagustuhan ba talaga ni Vegapunk na mamatay katulad ng sinabi nito sa kanya. 2 linggo bago dumating ang Straw Hat ay napansin nila Vegapunk ang kakaibang reading sa power plant. Kaya nalaman nilang may nagnakaw ng bahagi ng Mother Flame. Naisip nilang kapwa Vegapunk lang din ang makakagawa nito at ang unang suspect ay si Lilith. Subalit nang siyasati ni Vegapunk ang mga record ay nalaman nilang si York ang salarin. Nalaman nilang ginamit nito ang Sea Beast para ipadala ang ninakaw na bahagi ng Mother Flame. Na-recover din nila ang data sa ginamit nitong transponder snail kaya nakumpirma na isinumbong sila ni York na nag-aaral ng Void Century. Naniniwala si Vegapunk na hawak ngayon ng Elder ang ipinadala ni York gamit ang Sea Beast. Nangamba sila dahil siguradong papatayin sila ng government kaya sinabi ni Shaka na pwede pa silang tumakas ngunit nais ni Vegapunk na ang mga residente na lang ang umalis dahil sila ay siguradong hahanapin ng government kahit saan pa sila magtago.
Kaya tanggap niya na ang kamatayan pero hindi daw ito masasayang at suportado siya ng dalawang clone. Nais din daw nilang protektahan ng Cloud Generator dahil magagamit ito upang makapagligtas ng buhay. 2 araw bago dumating ang Straw Hat ay nilagay nila ang transponder snail sa Iron Giant na mati-trigger pag namatay ang scientist. Upang di rin malaman ni York ang tungkol dito ay tinanggal nila ang alaala sa nakalipas na 2 linggo. Isinagawa nila ito at nakalimutan na nila ang mga nangyari at nakita sa kanyang sariling note na nalaman ng government ang pananaliksik nila sa Void Century kaya kailangan niyang mamatay para sa kapakanan ng lahat. Saka palang dumating sila Luffy tapos napaligiran ng buong Egghead. Noong nais nilang iligtas si Bonnie ay naisip ni Vegapunk na may mangyayari kapag namatay siya kaya wag na siyang pipigilan. Dagdag pa nitong nais niyang ang Straw Hat ang makahanap ng One Piece. Nagtataka si Zoro kung ba't tumahimik. Giit ng mga kasama na depressed kasi si Luffy sa pagkamatay ni Vegapunk kaya tumigil ang kasiyahan. Tila isang milagro rin na nakaligtas pa daw sila sa napakaraming nakalaban sa Egghead. At nais ni Zoro na alagaan ng captain ang kanyang imahe bilang isa sa Emperor of the Sea. Bagsak ang mga marine at sila Lucci at Kaku lang ang dumating dahil pinatay na daw nila si Stussy. Samantala naisip ni Saturn na okay lang na nakatakas ang Straw Hat dahil nakuha naman nila sila York, Punk Records, at ang Mother Flame. Humingi naman ng tawad ang mga Vice Admiral. Giit ng Elder na ang mga sinabi ni Vegapunk sa video broadcast ang mas nakakabahala. At di rin niya akalain na naging malaking hadlang ang Iron Giant. Dahil 200 years ago ay siya ang nagtago nito para mapag-aralan ng mga scientists subalit wala silang napala. Pero ngayon ay kumilos ito para lang protektahan ng Straw Hat. Napatanong si Doberman kung totoo ang mga sinabi ni Vegapunk ngunit pinatalsik siya ng nagalit na Elder. Nagising si York at nakitang kinukuha na nila Edison ang Punk Records gamit ang makapal na ulap kaya binaril niya ito pero wala na siyang nagawa. Sa Marijoa naman ay ligtas sa paglubog ng mundo ang mataas na tirahan ng Celestial Dragon pero nababahala ang mga patay gutom sa pagkonti ng supply ng mga pagkain. Sa Hall of Power ay sumabat si Fig Arland Garling sa usapan ng mga Elder na ipinagtaka ng mga ito. At kaya pala malakas ang loob ay dahil siya na daw ang inatasan na maging Godhead ng Science and Defense. Biglang nahirapan si Saturn dahil tinatanggal na pala ni Imo ang kanyang pagiging immortal dahil nakatakas daw sa kanya si Joy Boy sa katuluyan itong sumabog sa loob ng barko tapos naging isa na lang itong kalansay. Samantala ang ibang mga Vegapunk clones na namatay ay nanatili pala sa isang dimensyon na sila lang ang may access kaya nakakausap pa rin ni Edison ang mga ito. Tapos ginamit rin ni Edison ang kanilang mga body parts. Nababahala ang Revolutionary Army na nasa Kamabaka Kingdom sa paglubog ng mundo. Naisip ni Sobo na kaya pala nasa pinakamataas na lugar ang Marijoa at 700 years na silang gumagawa ng mga napakatataas na tulay. Naisip naman ni Dragon na magkakaroon ng kaguluhan dahil pag-aagawan ng mga tao ang mga matataas na lugar. Nagising na rin si Lilith na ikinatawa ng babae Romcock. Saka nakita ni Lilith sa Vegapunk Dimension ang mga kapwa clone. Nasa malaking upuan pala sila ng mga giant saka humingi ng tawad si Sanji dahil sa pagkamatay ng ibang mga Vegapunk clones. Ngunit alam na ni Lilith ang lahat kaya napaiyak na lang ito. Pero nakamove on siya kagad at nagugutom kaya tinuro ni Chopper ang mga prutas at naisip ni Lilith na nakadisconnect na kasi si York sa kanila kaya nakakaramdam na siya ng gutom. Nandoon pala ang bida na umiiyak pa rin habang kumakain. Pero sinabi ni Lilith na namatay lang ang mga Vegapunk sa definition ng mga tao pero sa kanilang mga scientist ay ligtas ang mga ito. Dahil dito ay tumigil sa pag-iyak ang captain at tumalon ito patungo sa mesa ng mga kaibigang giant upang magsimula ang kasiyahan. Na-excite si Usopp sa pinakauna nilang salo-salo kasama ang mga giant saka tinawag niya si Zoro. Ngunit muntik na siyang madaganan ng isang plato. Saka sumugod na sila sa malalaki at masasarap na pagkain. Na-excite rin si Robin dahil makikita niya sa Elbaf si Saul. Tapos napag-usapan nila kung sinong makakakuha ng One Piece. Napatigil sa pagkain ng bida at sinabing kahit maging kalaban pa niya ang mga giant ay siya pa rin ang magiging King of the Pirates at tila sang-ayon naman ang lahat. Si Bonnie naman ay naalala ang lahat ng sakripisyo sa kanya ng kanyang amang si Kuma. Nabahagyang napangiti kahit na isa na lang itong robot. Saka nagpatuloy ang kasiyahan ng ating mga bida na excited na rin sa bago na naman nilang adventure sa lugar ng mga giant warriors.